Ewan ko sa inyo, parang hindi niya nakita yung mga huling mga balita, 'Di ba parang hindi ho nila nakita yung mga huling balita, mga bossing, doon sa Davao na talagang gaalon, eh. Akala mo sabi ninoloko nila si Kiko Pangilinan, "Uy, dagat!" Sabi daw ni Kiko, "Wow, dagat." Eh, yung nakita ho natin mga bossing doon sa Davao, "Wow, dagat." Uy, hindi, Davao 'yan. Ano, kailangan may flood control at may evacuation center din. Pabayaan natin ang mga um, 'di may evacuation center din. 'Di dapat pabayaan, 'no? At maawa naman kayo, busog na kayo, ayaw niyo ang flood control. Bakit busog na kayo, ganyan ang buhaya, sabi, kay Bongo. Ngayon naman isa sa nakikita ko mga Boss Chief Amo sir, ay yung kasiraan po ng ating kalikasan. Lalong-lalo na po yung kalbo nung ating mga bundok. Oo, kulang na nga lang po yung bundok natin, lagyan na lang po ng isang napakalaking piluka para hindi po makita yung yung pagkakalbo. Ano po, sabi ni Ma'am Neng Gigi, sasabihin na naman ito, "Kita ba ako? Parang hindi ako nakikita, Tapos biglang babanat. Live ba 'to? Gaganon. 'Di ba alam ko na yung mga style niya. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, kinalbo nila yung forest sa Cebu para sa Dolomite Beach Project. Bukod sa pagnanakaw sa budget ng flood control, sinira nila ang kalikasan. At tingin ko mga kababayan, dahil nga 'di ba, may 9 years ban na ihinto muna yung mga pagmimina, wag munang mga magmina-mina upang sa ganon magre-grow ho yung ating mga kabundukan, yung mga kapunuan. Pero Duterte lifts 9 years ban on new mining deals at kasama nga ho si Gina Lopez, mga bossing, tinanggal dahil nga kumbaga ayaw ni Gina Lopez, 'di ba? Ang gusto nun pangalagaan ang kalikasan. Pero siguro inisip nitong mga 'to, malaki ang kita ng gobyerno sa pagmimina, ituloy na ulit 'yan. 'Di ba TAD-SUPNET? Sino po ang kawawa? Yung mga mahihirap nating kababayan. Ayan na nga po ang nangyayari mga bossing. Wala nang mga puno nasisipsip doon sa mga tubig na galing po sa mga ulan. 'Di ba? Sabi ni Cynthia Di Mailig, kailangan ba talagang manakot? Sino po ba yung Ako ba nananakot? Para ako multo dito? Favorite fat ng bagyo ang Pilipinas. Grabe. Sa dami ng bagyo na dumadaan sa Pilipinas, yearly, natuto na yata ng Tagalog ang bagyo. Hindi. Kami din dito, meron din kami tinatawag na hurricane season dito. At matatapos yan hanggang Nobyembre at 31. Ganyan din dito, no? Anyway, alisin ko na ho ito, mga bossing. Ngayon ho, mga kababayan, etong sa Iglesia ni Cristo, 'di ba naibalita nga nila? Ito ho, 'di ba naibalita nila? Etong sa Iglesia ni Cristo, mga Boss Chief Amo sir, nagaganapin na 300 araw na religious rally sa Rizal Park daw sa Nobyembre 17 hanggang 19. Rizal Park mga kababayan. Diyan po sila pupunta. Patungkol daw po doon sa transparency and accountability. Sinasabi nila, hindi daw pagpapababa kay Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Siguro, paniwalaan na lang po natin. Paniwalaan na lang natin. Siguro, ganyan talaga. Ngayon po, ang sabi dito sa balita na to, matutuloy 17 to 19. At ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay nagtungo sa Quirino Manila. Ito nung January 13 ho. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, off topic Mark, kanina ang aga ko 7 AM, unang-una pa ako nag-comment. Replay pala. Uy! Salamat po sa pagko-comment nyo doon sa replay. Tinataya ng PNP na abot na mahigit 1 milyon katao umano ang dumalo rito. At ganito nga daw ho ang inaasahan nilang dadalo daw humuli dito sa pagtitipon na isasagawa po ng
Iglesia ni Cristo. Ang sabi ko naman ho, mga bossing, sabi ko, baka yung iba diyan hindi na bumalik, hindi na pumunta, ano? At ang tanging aatupagin na lang nila kapagka yung sa mga usaping simbahan yung pakikinig sa salita ng Diyos, pakikinig doon sa mga magandang balita. Kasi ho bakit? Ako ho naniniwala po ako na ang miyembro po ng Iglesia ni Cristo, ang tanging hangad lang niyan, ang tanging kagustuhan lang po ay sumunod sa utos ng Diyos. Makinig po sa ano tawag dito, sa salita ng Diyos. Yun lang po. Pero yung mga parali-rali, mga politika ho, mga boss, hindi ho sila into dyan eh. Ngayon, nung Enero 13, 2025, ano po nangyari? Ang sabi nila, peace rally ang mangyayari. Kapayapaan, para sa kapayapaan ng ating bayan. Pero pagdating po doon nung miyembro, mga bossing, sino naabutan? Si Marcoleta, bumabanat sa gobyerno. Sino ang mga bisita? Yung mga DDS na mga senador. Sila Robin Padilla. Anong kala? Political rally ang naging itsura ho, mga bossing. Ngayon, hindi naman sa pag-ano, may mga nadismaya po silang mga miyembro, mga kababayan. So ngayon, eto sinasabi nila, ano po, na accountability at transparency etong inaano nila. Ngayon, baka isipin nung naku, wala naman yan, hindi. Bakit ba nandito to sa harap ko? So ko nga, sasabihin niya mga yan, naku, wala na yan. Baka para sa politika, mag-golf na lang ho ako, mga bossing. Hindi siguro, naiwan ko nung naglaro ako nung nag-golf ako ng isang araw. Di ba? Naku, wala na yan. Ganun na naman ang aasahan natin yan. Pamumulitika na naman ang gagawin. So, yung iba ho, hindi na ho pupunta, mga bossing. Di ba? Ang inaasahan daw po nila, ang dadalo daw po kada araw doon po sa rally nila, mga kababayan, is 300 katao. 300 katao ho, mga boss chief amo, sir. Ngayon, 300 katao kada araw ho. Ngayon, mga boss chief amo, sir, baka hindi matuloy yan. Kasi po kung sa Luneta, yung sa Rizal Park po, yung gagawin nilang religious rally daw po, mga boss chief amo, sir, sa November 17 to 19, meron pong mensahe. Si Yorme, patungkol ho dyan, mga kababayan. Alisin ko to, ha? Ilagay natin ho si Yorme, mga bossing. Ano daw? Ayan.